Ano kakalasin to? OMG. Kahirap naman magkape pagka ganito. Kumakit bukid. Ito yung mga tirang yero sa ginawa nating kubo sa mga nakaraan nating episode. At tingnan natin kung ilang araw siya bago mag-brown hanggang sa mamatay. At bubunutin natin pagka ito ay pwede nang, patay na. What is this? Look at their house. Oh, amazing. So inusulog natin ngayon. How can I manage this? Almost a meter yung kanyang height kanina. 52 minutes. Nakatipid tayo ng 8 minutes. Upod na naman. Palit. Ano nga to? Kahirap naman magkape pagka ganito. Kumakit bukid. Ay naka. Kaya maganda solusyon dito para maganda view ko. Ay, good morning. So ngayong araw, ito gagawin natin ha. I-accomplish natin tong pinagkakapehan ko. Kasi alam mo, nabubwisit na ako rito sa aking lugar na sa napakadumi. Hindi ko matanaw-tanaw yung mga bukid ng aking kalupaan na yan dahil may mga naka-block. Lalong-lalong itong mga damo na to. Mga nakaharang sa tanawin ko sa aking kalupaan. May yero. Ayan. Napakaraming damo rito. Talaga naman ako. Itong portion na to, medyo maganda na siya. Maganda na dahil wala namang naka-block o damo. Kitang-kita ko yung aking kalupaan, ang aking hacienda. So ngayon, ang gagawin natin, sisikapin natin itong linisin ng todo at ma-experience nyo kung ano magiging transformation ng aking yard. So kita-kita tayo. Pero tingnan nyo, parang ano na siya oh. Parang malungkot na itong madamo na to. At ayun oh. Tingnan nyo. Nakayukyok na siya, nakayukyok. Alam nyo, nakayukyok. Malungkot na sapagkat tinira ko na siya ng herbicide. Well, ngayong araw, ang ating unang gagawin ay pupuksayin natin ang lahat ng damong ito na isa sa mga sagabal sa napakagandang rice field view na ito. At yan nga, nakikita ninyo kung gaano kakapal o kasisigla ang mga damong iyan. Kung makikita ninyo, napakakapal, sobrang kapal. Gabundok na damo yung nalikaan na itong lugar na to. Napakalimitado ng lugar natin. Hindi tayo makakatawid dito sapagkat may tubig itong aripit na to. Kaya i-extend ko na lang itong braso ko. Ayan. At tingnan natin kung ilang araw siya bago mag-brown hanggang sa mamatay. At bubunutin natin pagka ito ay pwede nang, patay na. Well, nag-decision tayo na alisin natin itong mga kahoy na mga nakaharang sa ating view. Gaya ng isang ding yan, alisin natin itong mga kahoy na dito. Ito yan, mamaya. Bueno, pinutol natin itong mga punong ito sapagkat hindi naman masyadong napapakinabangan. At ang isang to, sobrang tigas ng ulo, itong ipil-ipil. Sa mga punong na talaga namang naparami lang mag-reproduce, kung saan pag napabayaan itong hindi nalinisan ng ating mga bakuran, napakabilis niyan lumaki o dumami.
isa pa. Yan. Actually, ito yung mga tirang yero sa ginawa nating kubo sa mga nakaraan nating episode. Dito ko nilagay pero alisin ko na ngayon. Dami, grabe. Ano mga kahoy-kahoy, mga naipon. Susunugin natin ito mamaya. Medyo napabayaan nga natin ang ating bakuran. Ngunit re-rest baka natin at bibihisan nga natin ito. At narito na tayo sa part na more challenging para sa atin. Pero enjoyable tong ginagawa ko sapagkat natatigtag yung katawan ko rito. So nagbubunot tayo ng damo. Yan, mano-mano. Without the presence of grass cutter. Hindi mo tayo mag-grass cutter. Mano-mano. Ba't nga ba hindi ka pwedeng gumamit ng grass cutter dyan sa lugar na yan? Pinapahirapan mo yata yung sarili mo, Brad. Okay, ito isa sa mga puno ng ipil-ipil dito na talaga namang napakatigas ng ulo. Aalisin na natin siya, pero problema natin, nakaipit yung cyclone wire. May cyclone wire dito. Medyo mahirapan tayong alisin itong mano-mano kasi nakapalupot o nakapaikot sa katawan ng ipil-ipil na puno na to. Pero try natin. Nakakalasin to. OMG. Nakapapalupot talaga. How can I manage this? Oh. It takes time. Gagawin natin. Kakalasin talaga natin cyclone wire. Babaklasin natin sa pagkakabuhol. Ready to cut down. Right. 2 points. Ang dami mong naipon, Brad. Daming ang damo sa paligid mo. Okay, ito na nga yung mga sinusulog natin ngayon. Ayan, dami, nagliliyab. Yan lahat yung nadamo natin o nakolekta sa mga pinagdadamo natin. At sinusulog na nga natin ngayon. Napakataas na ng sinusulog natin, ha? Ang susunod natin gagawin, itong portion na to, itong binomba natin, tatabasin naman natin to. Lalabas tayo. So, ito yung ninanais nating makitang view habang tayo nakakape. Itong rice field na to, itong napakalawak na palaya na kung saan napakagandang tingnan kapag tayo ay nagre-relax o nagkakape nga. At sa ngayon, ito na may aasikasuhin natin, ha? Tatalon lang akong dali, ha? Madulas, ha? Pero dulas. Okay? So kung mabila ako rito, ito yung in-spray natin ng herbicide na kung saan ngayong araw naman ay tuluyan nating tatabasin. Ito, gamit ko ang panabas na to. Titingnan natin kung ubra to. Napakakapal kasi niya, oh. Nakita nyo, sobrang kapal.
Dami, sukal. Ha? Ay, nako. Papalab ko rin to, masunog. Mga kahoy-kahoy. Ito yung mga, kung tawagin ay invasive species ng mga grass. Napakatindi ng mga damo na to. Sasakupin niya lahat o tatakpan ng iba pang mga uri ng mga halaman na kung saan ay matindi siyang mananakop sa isang lugar. Sunugin na rin natin. Ito yung mga ipil-ipil. Napakatitigas ng mga ulo. Ilang araw lang, pag tinabas mo to o pinatay mo, mabubuhay pa rin sila habang sila may mga ugat. So, siguro abot tayo ng mga isang oras siguro dito para tuloy nating matapos tong portion na to at itong bundok na to. Ayan. Pag natin manabas o pagtabas, alisin mo natin, itutulak natin itong bundok na to. Oh, seryoso ka ba? Bundok? Itutulak mo? Tingnan nga natin kung maitutulak mo nga. Napakatibay ng damo na to. Bakit kanyo? Sa kabila ng matinding herbicide o solution na ginawa natin na pamatay damo, ayan, yan lang ang natamo niya pagkaroon ng ilang araw. Ngunit hindi siya natinag. Kung titingnan natin, kaunti lang yung natamo niyang pinsala o naging brown yung kanyang dahon. Pero the rest, green pa rin. Kaya ito, minamano-mano natin. Ganito katindig, ganito kakapal ang inaalis natin damo. Grabe, halos, alam mo yun, parang in-envelope na niya yung buong lugar na to. Napakakapal, almost a meter yung kanyang height kanina bago pa natin to tuluyang maupod. Pero di pa upod, kasalukuyan naupod pala, naubos. At alam nyo, hindi talaga pwede natin itong i-grass cutter, ha? Ba't kanyo, napakadaming sanga, ha? Iba't ibang uri ng mga sanga ng mga puno, tulad ng ito, number 1, ipil-ipil. Dati ko nang tinabas to at nilagay ko lang dito yung mga sanga ng ipil-ipil. At kung sakaling gumamit tayo ng grass cutter, hindi kakayanin dahil maraming sagabal o sukal na ito. Ito na yung pinakamalaki sa naalis kong puno ng ipil-ipil sa lugar na to. Ha? Sobrang tigas ang ulo. Actually, matigas din kawin niya. Sintigas mo. Alam nyo kanina, nung nagsisimula pa lang tayo rito, nangangamba ako sa aking kaligtasan. Hindi yung sa mahuhulog ako rito sa tubig, kundi yung parang takot na baka na lang may magat o may tumuklaw sa aking binte o paa. Since yun ang ramdaman ko, kasi nga pasaway, wala tayong precautionary, wala tayong bota, wala tayong pantala. Alright, simut-simut na lang tayo and we're done with this grass. So 52 minutes, nakatipid tayo ng 8 minutes. Kanina sinabi ko na tayo ay isang oras gagawa. Ayan, well done.
Alright, so ito yung ipon natin mula dun sa initsa ko dito sa lugar na yan. Napakadami niya. Grabe. Ipunin naman natin dahil kalat-kalat. Oh, ayan. Hindi na ako nagpapakabayani. Oo, di na mano-mano sa ngayon. Grass cutter na kinakanakot. Ba't ka napahinto? Magpapalit ka siguro ng bala, no? Upod na naman. Palit. Wow, sipag ah. Tuloy mo lang yan. At may susunod na mas mahirap na sa iyong gawain. Mahirap itulak ng bunda. Makahinga. Okay, nandito na tayo sa huling bahagi ng ating trabaho sa ating yard na to. Na kung saan, aalisin na nga natin itong pinaka photo bomb o kung tawagin na yung nakahara sa ating kapihan ngayong umaga. At talaga namang makita natin hindi biro itong pinakahuling trabaho ko sa pag-alis ng punso. Ito yung punso na kung saan nandito yung mga anay sa loob o gawa ng anay. At talaga namang sa play ko, napakahirap nito. Matigas kasi itong lupa na to. At ang gagawin natin una, babasain natin sapagkat na matigas nga siya. Pagkayari, sisikapin natin tibagin dahan-dahan tong bundok ng anay o punso at ilalagay natin dito sa mas mababang lugar na to. Sa gilid lang na to, sa gilid na gilid. Ito na nga, inumpisa nating tubigan para lumambot yung pinakalupa. Ang hirap kasi itong alisin. Ako saan? Tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo yung lupa na yan, matigas. Mahirapan tayong bakbakin. Kaya kailangan nating basain. Pasip-sipin natin ng tubig. Kuwantes tayo. Dahil yung baret ang gagamitin natin ay bakal, hindi gawa sa kahoy. Para hindi mag-friction yung aking balat. Hindi magkaroon ng lapnos. Yung lapnos ay ito yung swelling sa balat na kung saan gawa ng friction. Ito yung bareta na gagamitin natin sa pang-alis dito. 1, 2, 3. Oh, tigas. So talagang matigas Bali wala yung binuhos sa ating tubig sa punso na to. Hindi rin naman tatago sa loob. Kaya lang natin ganito. So tiyagaan na lang. Tiyagaan. Wow. What is this? Oh, look at their house. Amazing. Ayan, ito na yung anay. Galing nilang gumawa ng bahay. At yan na nga, tuluyan ko nang maaalis lahat ng sagabal sa aking view tuwing ako'y magkakape sa umaga. At sa susunod na episode, makikita nyo pa kung ano ang magiging improvement ng lugar na ito o ang ating rice field view tuwing ako'y magkakape sa umaga. So don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thanks for watching.